sa pagtuturo natin sa mga kalooban ng Diyos, mga kapatid, napakahalaga na malaman natin ang katotohanan ito. Sapagkat ang ating dila ay parang apoy. Sinabi ng banal na kasulatan sa James chapter 3. Maaring ang apoy pagka under control ay magagamit natin sa napakaraming mabubuting bagay. Magagamit mo yan sa pagluluto upang ikaw ay makakain. Sa Amerika, ginagamit yan sa panggatong sa panahon ng taglamig. At nilalagay yan sa tinatawag na fireplace na kung saan nagpapainit sa buong bahay sa panahon ng winter o taglamig sa Amerika. Sa iba't ibang parte, ginagamit ang apoy. Lahat tayo ay gumagamit ng apoy. Araw-araw, lahat tayo gumagamit sapagkat yan ay isang pagpapala. When it is under control, fire is a blessing. Pero nakita na naman natin ang ibang kagamitan ng apoy. Nakita na natin at nabasa na natin. One way or the other, naranasan na natin kung ano ang kasiraan na magagawa ng apoy. Saan binabasa natin sa dyaryo, lalo na sa panahon ng summer, tag-init sa Pilipinas at sa iba pang mga lugar, nakikita natin na mayroong tinatawag na Fire Prevention Month. At yan ay ang sa panahon ng summer. Dito sa atin sa panahon ng Abril at Marso, napakainit talaga. Kaya mayroong tinatawag na Fire Prevention Month. Sapagkat pagka hindi naagapan ng apoy, at yan ay nakasunog sa hindi sinasadyang paraan, masusunog ang bahay, ang lahat ng katabi ng bahay, at matutupok ang lahat ng nakapalibot. Ang pinagsimulan ay napakaliit na apoy lamang. Kalimitang panahon, sinasabi ng iba na nagpasimula ang apoy sa isang kandila lamang o sa isang suligi lamang na inilagay ng isang pamilya sa ibabaw ng kanilang lamesa at sila'y nakatulog, dumaan ang pusa o ang daga at ito ay kanyang nabundol at ito ay natomba at iyon ang pinagsimulan ng apoy na tumupok sa kanilang bahay, pati na rin sa kanila at pati na rin sa kapitbahay nila at pati na rin sa buong komunidad nilang nakapalibot doon. Napakalaki ng damage na magagawa. Pati yung mga taong natutulog, masusunog. When fire is not put under control, then it becomes a great destroyer. Napakalaki ng kasiraang magagawa. Ito, mga kapatid, ang inihambing ni Santiago na apostol sa kapangyarihan ng isang maliit na parte ng katawan. Tinatawag nating dila. Pagka ang ating dila ay under control ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ang dilang yan ay magiging pagpapala. When your tongue, which is described by the Apostle James as one of the smallest member of your body, is put under control, which is likened to a fire, then the tongue becomes a blessing. Magiging pagpapala yan, sapagkat yan ay magagamit sa kabutihan lamang. Magagamit yan para sa ikalalago, magagamit yan para sa ikaltitibay, magagamit yan para sa comfort ng mga nanlulupaypay, at magagamit yan sa kaligtasan ng mga kaluluwa, magagamit yan sa pagbibigay kaluwalhatian at pagpupuri sa Diyos.
malaking pagpapala pagka ang ating dila ay under control. Nakita naman ninyo ang resulta ng isang dila na under control sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nakita ninyo sa ministering ito, ang dila ng inyong pastor ay iisa lamang. Maliit na parte ng aking katawan, ngunit ginagamit ng Diyos ito at libu-libong mga kaluluwa ang mga naliligtas at lumalapit sa kalooban ng ating Panginoon at nagbabago ng kanilang buhay mula sa kasamaan papunta sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Pero on the other hand, when our little member called the tongue is not put under control of the power of the Holy Spirit, then it is likened unto a fire that becomes wild. Tinatawag na wild fire. Kahit saan, mga kapatid, nananalasa. Pagka ang ating dila, hindi maganda ang pagkakagamit para itong apoy na rumaragasa at para itong apoy na nananalasa at sumisira ng napakaraming mga tao, ari-arian, at sinabi ni Santiago dito, kahit pa ang buong siyudad ay maaring sunugin ng isang maliit na bagay lamang na tinatawag na dila. So tayong mga anak ng Diyos ay pinagkalooban ng mga salita niya bilang kanyang kalooban. Hindi lang niya ibinigay ito sa atin, binigyan pa tayong pagkakataon na mapahayag sa atin ang kanyang dakilang kaharian. Nagkatuparan ng kanyang itinalangin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ngayon dito mga kapatid, tuturuan tayo ng Panginoon ng lahat ng kanyang kalooban. Gusto ba ninyong maging member ng kanyang kaharian? Dito sa lupa, tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay tuturuan kung paano maging under control sa lahat ng kanyang kalooban. So therefore, the Lord has given us the spirit of obedience, which is the real spirit of a born-again Christian. Pagka sinasabi mong born again ka, in the spirit, if you are born again, huwag namin nyo sabihing born again ako. Kailangan ikompleto ninyo yan. Born again in the Spirit. Ano ang Espiritong inalis sa iyo? Espiritu ng pagsuway. That's the old spirit. When you are born again, your spirit is renewed. It is regenerated. It is born again. Espiritu mo. Kaya, born again in the Spirit. Ano ang bagong espiritu? Yan ang espiritu ng pagsusunod sa mga kalooban ng buhay na Diyos. Hallelujah! Ngayon, pati na ang ating pinakamaliit na member ay kailangang sumunod sa kalooban ng Diyos. Susunod ang ating dila sa kalooban ng Diyos. Bago natin mapasunod ang ating dila, kailangan maborn again muna ang ating espiritu. Sapagkat talagang ang dila ay instrumento lang naman. Hindi talaga siya ang may sadya ng lahat. Hallelujah. Pero karugtong na ng maruming espiritu. Kung maruming espiritu mo, natural lalabas ang marumi sa iyo. Kung malinis ang espiritu mo, natural lalabas ang malinis sa iyo. Kaya binabago muna ng Diyos ang ating espiritu na magiging masunurin sa Kanya. So born again in the Spirit, which is now given to us, which is the spirit of obedience. Obedience to what? Obedience to the will of God. And everything that we have here, we are studying about, is the complete will of God.
Isa ito, binasa natin kanina, James chapter 3, 3 to 12. Nilalagyan natin ng tali ang kabayo sa kanilang dila. At sinusunod nila tayo. Tapos napapasunod natin ang kanilang buong katawan. Ang ibig sabihin, pagka ang dila mo, hindi under control, pati ng buong katawan mo, hindi under control. Hallelujah. Diyan mo makikilala kung ikaw ay born again. Kahit ang mga barko, ang lalaki, pero isang maliit na ugit lang. Kamay nga timon sa lubot sa barko, mao ang mopaliso-liso niya sa bisan asa direksyon. Kahit saan mo ipapunta yan, pagka ang ugit na yon ay under control, susunod ang napakalaking barko mo sa iyo. Ganito rin ang maliit na member ng ating katawan na walang iba kundi ang dila. Tapos sinabi ni Santiago rito sa verse 6, pakinggan niyo ito. At ang dila ay isang apoy. Alam natin mo sabing, ang dila ay isang apoy. Biro ninyo yon, ano? Ang dila ay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating sangkap. Sanglibutan ng kasamaan, ang dila. Kaya pala, pagka tayo ay naboborn again, tumatanggap tayo ng banal na espiritu ng pagsusunod, nag-i-speak in tongue tayo. Lahat tayo magsabing, speaking in tongue. Nagsasalita ka ng iba't ibang wika, dila. Bakit? Hindi mo na kontrolado ang dila mo. Pagka nag-i-speak in tongues ka, hindi mo kontrolado ang dila mo. Ibig sabihin nun, from that time on, kontrolado na ang dila mo ng Diyos. Hallelujah! Gagamitin niya yan para sa kanyang dakilang kalooban. Sinabi dito ni Santiago, hindi daw napapaamo ng tao ang dila. Yun daw mga iba't ibang mga mailap na mga hayop ay napapaamo. Mga leon, mga ibon, mga nagsisiusad ng mga bagay sa dagat, pinaaamo at napaaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao. Sino lang ang makapaaamo sa dila? Ang kapangyarihan lamang ng ating buhay na Diyos. Tingnan yung description niya dito. Walang nakapaamo na sinumang tao sa dila. Isa itong masamang hindi nagpapahinga. Biro nyo, ang dila ay masamang hindi nagpapahinga. Kahit natutulog kayo, ang dila nyo hindi nagpapahinga. Kaya marami rito, kahit natutulog sila, nagsasalita pa rin. Hindi nagpapahinga ang dila. Puno ng lasong na kamamatay. Kung gagamitin yan talaga sa kanyang kalikasan, napakarami nang mapopoison. Marami nang napoison ng mga tao dahil sa kasamaan ng dila. Praise the Lord. Salamat na lang sa inyong mga anak ng Diyos sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan laban sa lason. Ay hindi na kayo nalalason pa. Biro ninyo ang description ni Santiago sa dila. Kaya napakabigat na kasalanan pagka ang dila ang siyang nagkasala. We also have what we call the sins of the tongue. If we have the power of the tongue, we also have sins of the tongue. Kaya meron tayong mga warning mula sa banal na kasulatan na dapat nating pakinggan bilang mga kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Tingnan ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 31. Ito naman ang sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan. Lahat ay magsabing kadaldalan. Okay. Naunawaan ninyo yung kadaldalan?
Kasabot mong Tagalog? Sabot gani mong Marimar? Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Hallelujah. Now, this is warnings to us against evil speakings. Warning to sa atin, laban sa masamang pananalita na ang dila ang siyang nagagamit. In the English, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Hallelujah. Alisin sa atin, kalisin, putulin, kuhanin. Hindi na ito matatagpuan pa sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos na nasa loob ng kanyang kaharian sa lupa na sumusunod sa kanyang dakila at mapagpalang kalooban. Responsable na tayo sa ating dila. Kinarabang usahay mga katawhan sa Diyos nga dili kabalong mo gamit sa dila, kining mga way buot. Patakalag yaw-yaw ba? Wasil kabalo nga ang dila kalayo, ang dila hilo. Tapos, hiluan ng tanan, sunugo ng tanan, tapos biyaan lang niya, katawa pa siya. Ang mga anak sa Diyos sa gingharian, responsable sa ilang dila. Hallelujah. Ang Titus chapter 3 verse 2, ano ang sinasabi? To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Tingnan ninyo sinasabi ng Tito, kapitulo 3, versikulo 2. Babasahin natin ito sa ating sariling wika. Ito ang sinasabi, mga kapatid, sa Tagalog, ng Titus chapter 3 verse 2. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kaninuman, na huwag makipagtalo, kundi mapagkahinhin at mapagkahinahon sa lahat ng mga tao. Now, Bible says in the English, to speak evil of no man. Huwag mapanira. Huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Kung dapat kang magsalita ng masama tungkol kanino man, ang sarili mo na ang tingnan mo. Napakaraming masama dyan. Yan na muna ang unang ituwid at sirain mo, ang sarili mo. Kung minsan may mga tao naninira sa iba, hindi naman nila nakikita ang kasiraan na nasa kanilang sarili. Kasi kung titingnan lang niya kung sino rin siya, makikita mo talagang napakarami mo rin palang dapat sirain dyan na hindi kalooban ng Diyos. So kung kayo natitempt na manira sa iba, humarap muna kayo sa salamin. At tingnan ninyo kung ano ang dapat na ituwid sa buhay nyo. Tingnan ninyo kung anong gawa ni Satanas na dapat sirain sa inyo. Gamitin yung dila ninyo para sunugin yan. At kayo ay pagpapalay pa ng Diyos. Hallelujah. So, we have warnings here from the Word of God about evil speaking. Huwag tayong magsalita ng masama. Gamitin natin ang dila sa pagsasalita ng mabuti. Hallelujah. Sa mga kapatiran. Hallelujah. Gamitin lang nyo ang dila, pagsalitaan at i-rebuke ang demonyo. Pero sa mga kapatiran, walang magsasalita ng masama kanino man. Magibigan tayo, yan ang utos ng Panginoon. Love one another, that the world may know you are my disciples. Ano pa ang kategory ng warning ng Diyos sa evil speaking o sa masamang pananalita?
Backbiting. Everybody says backbiting. Ang backbiting, mga kapatid, ay pagsasalita ng masama sa likod ng iyong kapwa-tao. Anong sinasabi ng Psalms chapter 15 verses 1 to 3? Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? He that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor. Tingnan ninyo dyan, mga kapatid, ang mga awit, kapitulo 15, versikulo 3. Ito daw ang mananahan sa bahay ng Diyos. Tingnan natin at basahin sa ating sariling wika. Kung meron kayong banal na aklat, basahin natin sa Psalms chapter 15, verses 1 to 3. Panginoon, sinong makakapanuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila. Hallelujah. Yan ang mananahan sa sanktuaryo o sa bahay ng Diyos. Ang hindi naninirang puri sa kanyang kapitbahay o sa kanyang kapwa-tao. Dito, natuturuan tayo sa kalooban ng Diyos na pagka tayo member ng kanyang kaharian, we are responsible even with our littlest member, which is the tongue. Responsable tayo sa pagkagamit niyan. Kaya pagka yan, binuksan nyo, ginamit nyo, hindi pa born again ang espiritu nyo, kasiraan ang lumalabas, apoy at lason ang lumalabas. Mag-ingat kayo sa apoy at lason. Pero pagka tayo ay na-born again in the Spirit, and the Spirit of obedience is in us, when we open our mouth, it is for construction. It is for establishment. It is for comfort. Kalooban ng Diyos ang lumalabas lahat yan. Nakapagtitibay, nakapagpapalakas, nakakaligtas. Hallelujah! Nakagagawa ng kapayapaan. Tingnan ninyo mga kapatid, pinagpapatuloy ng banal na kasulatan against ang banal na kasulatan sa paninirang puri o sa backbiting. Tingnan niyo ang Psalms chapter 101. Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Lahat ay magsabing, ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Sinabi na ng Diyos yan. Salita na niya yan. Kaya tayo binawalan na manirang puri. Kasi pagkat tagapanira ka ng puri, ibubuwal ka ng Diyos isang araw. Hindi ka nababangon pa. Kaya tayo, tinuruan ng Diyos na kailangang magkaroon ng bagong espiritu. Ano ang espiritong yon? Pagsusunod sa mga kalooban ng ating banal na Diyos. Sama sa akong isulti. Usahay ang mga way buot, may galamiton sa yawa, ug dila ilang ginagamit. Patakalag abre. Tapos igsoon, dili born again sa espiritu. Pag-able, tanawa ang resulta sa kalayo. Tanawa ang resulta sa kalayo o sa hilo. Puro gyud na distraction. Ay nyo tanawa yung resulti, tanawa unsay resulta sa imong gisulti. Nakaluwas ba na? Nakapaayo ba na? Tanaw resulta. Ang mga wise nga katawhan, mutanaw sa resulta sa ilang sulti. Hallelujah! Hallelujah! Tingnan naman natin ngayon ang sinasabi ni Pablo dito sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 28 hanggang 30.
At palibhasay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, at pagtatalo at pagdaraya ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri. Okay, backbiters, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo na mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwain sa mga magulang. Talagang napaka lakas ng mga salitang ito para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Tinuturuan tayo na kailangan kahit ang pinakamalit na member ng ating katawan, marunong tayong gumamit niyan. Hallelujah! Sapagkat yan ay magiging isang pagpapala pagka ginamit natin sa kaayusan at sa kapurihan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! So, may warning ang Diyos laban sa mga backbiters. Sinong mga backbiters? Mapanirang puri. Alat ay magsabing, hindi na ako backbiter. Hindi na ako mapanirang puri. Born again na ang dila ko. Ito'y ginagamit upang purihin siya. Luwalhatiin siya. Praise the Lord, praise the Lord. Talay ko ng Diyos. Sa mga kanang tigdao tugdungog, gid ng kasulod siging harian. Kamong mga nagpaka-Kristiyano, yung born again, wala ba makumpleto yung isulting born again? Born again ko. Wala niya kumpletuha. Umuwi siya, born again sa spirit, tama unta. O born again sa unsa? Sa kabuang. Kumplituhon na to. Born again ang atong espiritu. Dala na ang dila na. Praise God. Abi nyo maigsoon, ang bawal ra ba may lami? Bawal mo daot og dungog, pero lami kay mo daot og dungog. Lami kayo kanang daoton nimo sa katao, dalira kayo niya, lami pod. Nganong lamian ka? Kay dautan man imong kasing-kasing. Mamamatay tao man imong kasing-kasing. Ang pagdaot og dungog, dunggab na sa likod. Munang ganahan ka kay nakabalos ka. Pero dili ikaw tong espiritu ha. Espiritu to sa yawa. Ang anak sa Dios, maayo pang siya mo antos kaysa siya ang mudaog-daog. Ana ang anak sa Dios. Dili mapanimaslanon ang mga anak sa Diyos. Sila mo balos dautan sa dautan. Wala sa ilahan na. Usahay sila pa'y patyon. Dili lami ang anak sa Diyos nga makapatay makadunggab. O kada daot nimo, dunggab na. Kung layo ang imong gidaot, pusil na. Daghan diri, nagsimba-simba, daghang 45 dili lisensyado. Kamalagot na, itunday na. Pusilo na ka, pang! Dautundayin ka. Basta dali ka makadaot, na kay pusil nga dili lisensyado. Naging nga riyan sa Diyos, dakpununon ka. Rebellious ka. Mo, bitanang mudaig ka, di ka kataas kaya sa imong kamot. Pero tanawa, pagka ikaw disiplinado, lisensyado imong pusil, imong dila, lisensyado, under contract imong dila, gamiton ra gini mo nas pag-awit sa Ginoo. Pagdaigra sa Ginoo ang imong gamitan ana. Praise the Lord, praise the Lord. Unsa pa ang dili makasulod? Tail bearers.
Lahat ay masabing tail bearers. Alam niyo kung anong tail bearers? Sa Bisaya, witwitan. Witwitan. Dili na pwedeng mosulod sa gingharian sa Ginoo. Proverbs chapter 11 verse 13. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim. Ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Tawag dito sa Tagalog ay mapaghatid dumapit. Pagbantay mo sa mga witwitan. Pagka nag-istorya mo diha, nakapaminaw siya. Abi ninyo kamula nga nag-istorya. Tapos igsoon, mapaghatid, dumapit. Ang ibig sabihin sa Tagalog niyan, ihahatid. Ang sinasabi mo doon sa mga kinauukulan, pagkatapos mga kapatid, yung sasabihin naman nila, ihahatid din niya sa iyo. So ang lahat ng kaguluhan ay galing sa mga talebearers, sa mga mapaghatid dumapit. Hatod-hatod ba? Wa kay gipahatod pero siya mo hatod. Ingon man si Kwan diha nga Kwan daw na. Uy, mawa na daw mo diha, ingon siya. Wala gud kay gisultian na. Tapos sa po isulti niya, magpatay mig mawa ko diri. Ihatod na po niya, patyon daw ka ni Kwan. Hindi siya nasulti yung patyon ko. Siya, patyon daw kaniya. Patyon po na ako siya. Ato na ko siya. Patyon po daw kaniya. Patapos magpinatyanay mo, muhawa na siya. Ngayon siya, ako ilabot ninyo. Anang mga witwitan. Nag-away, gawa mo magkita. Witwitan ang hinungdan. Yan ang trabaho ng mapaghatid dumapit. Dila ang naging apoy at poison ng pagkakaalitan. Di ba maraming kaguluhang nangyayari ng dahil sa mapaghatid dumapit? Mga kaibigan, bantayan po natin ito sa ating kaloob-looban sapagkat ang isang talebearer, sinabi ng Proverbs 11:13, a talebearer revealeth secrets, but he that is a faithful of spirit concealeth the matter. Kailangan, pagka gumamit tayo ng ating dila, alam na natin kung ano ang magiging epekto. Kung ito ba ay magkakaroon ng kasiraan o kung ito ba ay magkakaroon ng kabutihan. Kabutihan lang ang dapat lumabas sa atin na ginagamit natin ang ating dila. Ano naman sinasabi ng Proverbs chapter 17 verse 9? Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig. Ngunit ang nagdadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Hallelujah. Napakaganda ng mga salita ng Diyos. Ang nagdadaldal, yan ang dahilan kung bakit ang mga magkaibigan ay nagkakahiwalay. Sapagkat may mga madadaldal na tagahatid dumapit ng mga salita at sila ay tinatawag na talebearers sa Ingles. Dito naman sa Proverbs chapter 20 verse 19, ito naman ang sinasabi, mga kapatid at mga kaibigan. Ang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, kaya't huwag kang makisalamuha sa kanya na nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi. Hallelujah. Espiritu yun na. Nabi tayo espiritu sa kanang pangawat, tinatawag kleptomaniac, mga datugod na, igsoon. Pwede ko nang mabuhin di mangawat. So silang pangawat, ganahan sila ba? Katul kay gamot ba? Motog department store. Ganahan na siya.
ang talebearer, ang witwitan, anapod. Ganahan na kaya na siya. Diba? Pero sa gingharian sa Diyos, di na pwede. Sa kaharian ng Diyos, ipinagbabawal ang mapaghatid dumapit. Hindi tatanggapin sa kaloob-looban sa loob ng kaharian ng Diyos ang mga mapaghatid dumapit. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon, mabubuting espiritu lang ang matatagpuan sa loob ng kanyang pamamahay. Mga espiritong nilinis ng Panginoon at ngayon ay sumasampalataya sa kanyang salita, meron ng isang bagong espiritu ng pagsusunod sa kanyang mga kalooban. Kalooban ba ng Diyos ang ating pinag-uusapan ngayon? Kabubuton ba sa Diyos ang atong isgutan karon, mga kaigsunan? Tumanon ba nato ning mga kabubuton nga atong naisgutan karon? Hallelujah! Proverbs 26:20. Sapagkat sa kakulangan ng gatong ay namamatay ang apoy. Okay? At kung saan walang mapaghatid dumapit, ay tumitigil ang pagkakaalit. Pagka wala ng gatong, wala ng apoy. Pagka nawalang mapaghatid dumapit, wala na ang pagkakaalit, wala ng away. Basta na gani kagubot og away nga nahitabo, timani na ay tigsugnod ana. Ang tigsugnod ana, witwitan. Kung wa day tigsugnod, kung way witwitan, way kalayo. Kung asa walay witwitan, walay kaguliyang. Pagkanay kaguliyang, siguruin na lang na ay WIT diha. Sigurado na lang. Hallelujah. Siguruhin ninyo, pagka merong pagkakaalitan, merong talebearer dyan. Merong mapaghatid dumapit. Sinabi naman ng kasulatan, pagka wala na raw iginagatong, wala nang apoy. Kung wala ng talebearer, wala na ring pagkakaalitan. Kaya pagkakaalitan ng talebearer, yan ay instrumento ni Satanas. Kailangang maalis ang espiritong yan sa loob ng karya ng Diyos. Hallelujah! At ang pagkakaisa ang siyang dapat na makita sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Lalong-lalo na kaharian na ngayon ang ating kinaroroonan. Ano pa ang pinagbabawal ng banal na kasulatan na ang ginagamit ang dila? Lahat ay magsabing slander. Slander. Not only backbiting, not only tale-bearing, not only that, but slandering. Slander. Ano ang slander? Sa Tagalog, nagpaparatang. Nagpaparatang. Kanabitaong mga tao nga, sana sa Bisaya? Mamasangil dayon. Magbuwat na sila o kanang konklusyon niya, pasangin lang ka, tungod sa ilang nakita. Yan niya. Mauna sila. Slanderous. The devil is a slanderous enemy. He will slander you by association sometimes. Job was associated with prosperity. And the devil slandered him because of that. Hallelujah. Ingon ng diyawa, nangalagad lang na nimo kay daghan kay baka, daghan kay karnero, daghan kay kwarta, gihatag nimo. Mo nang nagalagad na siya nimo. Kuha ra gud na tanan kundi ba karatil nagdagan nimo. Ang yawa to. Ang yawa to. Dire, sa gingharian, walay tigpamasangil dinhi.
ang tao diri tanan nagalakaw sa hustisya. Pagkatig pamasangil ka, sa imulang hunahuna niya imong himong tinuod, wa kay hustisya. Pareha ba tong pastor nga akong gihimong example? Tig pamasangil nga pastor manunta. Naglingkod yang membro diha, nagluto kang mga mata. Pagsulod sa pastor, diretsong rebuke, ibunalan pa. Siya puno kag daotang espiritu. Di ay kayang member, ipasangin lang niya punong daotang espiritu. Wala dayto mapuno sa daotang espiritu, napuno sa kagutom. Tulo ka adlaw nang wa mo kaon, adto si man para magampo sa Ginoo. Nga matagaan siya pagkaon. Mo na example sa pamasangil. Hallelujah. Niya ang tigpamasangil, puno na siya og kasakit sa pagbati. Bitterness o hatred ang nasa sulod sa kasing-kasing sa tigpamasangil. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Proverbio 10:18. Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 18. Etong sinasabi, siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang labi, at siyang nagpaparatang ay mangmang. Sino raw ang nagpaparatang? Mangmang pala ang isang nagpaparatang. Bakit? Pagkaparatang ng paratang lang, walang investigasyon at walang pagsasaliksik. Mangmang ka nga, ayaw mo mag-aral eh. So, ang sasayo, paratang ng paratang. Yan, mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan na slander. Nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa magdarayang labi. May hatred. May hatred. Pagkang tao may hatred, palagi siyang nagpaparatang. Lahat sa kanya masama. Isang kilos mo lang na mali, masama na yon. Isang kilos mo lang na mali, para sa kanya mali na lahat. Kasi meron siyang hatred. Pagka may hatred ka, may kapuotan ka sa loob, mapagparatang ang iyong espiritu. Kaya pagka ikaw ay born again, inaalis yung espiritu ng kapaitan at kapuotan at binibigyan ng espiritu ng pagsusunod. Ang lilitaw sa iyo, pag-ibig, kapayapaan, hallelujah. Magkakaroon ka ng bagong espiritu at bagong pananaw sa buhay. Hallelujah. So ingatan natin yan. Sinasabi ng verse 19, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. He that restraineth his lips or his tongue is wise. Ang palagi nagbubuka daw ng bibig, hindi raw wise yun. Palagi nagsasalita, maraming pagsalangsang sa maraming salita. Matod pa sa inchik, daghang sulti, daghang sayop, may pa way sulti, way sayop. Hallelujah. Ambot pa sabot, kitang mga anak sa Diyos, gamiton lang nato nga atong dila sa maayo lang. Gamiton nato na sa ikauswag, sa panaghiusa, sa gingharian sa Diyos, sa ikayo. Ay mo kahadlok sa paggamit ng kalayo, sa ikaayo. Ay mo kahadlok paggamit sa iyong dila, sa ikaayo. Kauswag. Ha. Sa ikaluwas sa mga kalag. The Bible tells us to restrain our tongue, and this is the scriptures that I want to give to you. Psalms chapter 34, verse 13. Kaya pigilan natin ang ating mga dila. Tayo ang binigyan ng responsibilidad ng Diyos niyan. Tayo ang binigyan ng kontrol niyan. Ang mga anak ng Diyos sa loob ng kanyang kaharian, maresponsable sila. Maresponsable ba kayo? Responsable ba mo? Responsable ba yun mo?
Di lang ta maborn again sa dila, pati baho maborn again ta. Ang baho di kasulod sa gingharian. Gusto mo sulod sa gingharian? Pagtuuna mo sa pagpahumot sa inyong kaugalingon. Biblical, 2 Corinthians 7:1. Having these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh. Kung saan may buot pa sa buot sa flesh? Lawas. Filthiness of the flesh. And the spirit. Perfecting holiness in the fear of God. Oy, very powerful na ako man. Mao nang ingnon ko ninyo matumog langit samtang baho mo. Kuyo nang mababag ninyo. Gusto ko ninyong masinakit, igsoon. Dunay usang mo ingon nga, bahala na tunas kalibutan ka. Nindool ka sa Dios. Wa mo siya mingon nga, pagligo sa, wa mo yun ang ginawa. You come as you are. The Lord will accept you. But after you accepted the Lord will teach you His will. Tudluan ka na sa iyong kabubuton. Ingnon ka na niya, pagligo sa danak, oy, kabaho pod nimo. Panghinlo sad, oy, di man kakabalo ana. Kinahanglan responsable na ta ana. Kana lang dili madumalahan sa uban. Sinina lang di madumalahan, di malabahan. Mga tapulan. Balik-balik ang sinina, unsay gitulog maitrabaho, unsay gitrabaho maitulog, mauisip ba? Di contributor ka? Inigsingot nimo, tuara. Contribution na. Ang i-contribute nimo, dili tithes and offering. Unsa? Agay. Ang tanang mo, agay. Hallelujah. So, tiyenta mo sa tinuod. Partinis kaluwasan. So, pakon ko ninyo dari, kailag yun ko ninyo nga, dapig yun mo siyawa. Oo. Akong alagad sa Diyos, may kasulti, ako'y gidihog sa Ginoo, ane. Nga di ko nyo tuuhan, ane. Uy, kinsa mo. Kung samay nakapaimpirno nimo, di ko mo tong maligo ko Ginoo. Hatagag tayo, sa hatag tanan. Kung samay na kulang nimo, hugaw lang. Memorize sa rugod ninyo yung kaugalingong balay inyong lawas. Kapag ka na-memorize ninyo na dumalahan ninyo na, responsable mo niya, na-maintain ninyo na adlaw-adlaw ang pagbalik sa Ginoo, sulti ko ninyo bakakon ko, kundi ba ang panalangin pinansyal, ibubuo na sa inyo ugma. Hallelujah. Mao bitaw mo ba, dili panalanginan sa Ginoo, bisang sa kamatinumanon. Tungod kay ining dapita, wa gid nila ma-command ni, wa gid nila maguniti, wala ma-control. Nguyo na Ginoo, kana lang imong gamay balay, kana imong gamay lawas. Di man gani nimo madumalahan. Panalanginan ta pa ka? Unsa man kanin mo ako panalangin nimo? Sultihan ta mo, pagka nagsugod ang panalangin ninyo, ang itudlong number 1 sa Ginoo ninyo kahinlo. Cleanliness is godliness. The Lord cannot and will not live in a dirty body. Hallelujah. He will not live in a dirty house. The Lord will not and cannot. Saan niya pagpanalangin ni mo ron? Pagkagituman ninyo na akong isulti, mo-attract mo sa tanang panalangin. Cleanliness of the body and the spirit will attract all of the blessings from the Lord. Muna na hinungdan ng panalangin mo, tubod na sa imong panimalay. So siya inyong panimalay pagabuton niya. Nga memorize sa ninyo tanan-tanan diha. Nga wala dyan magpabiling hugaw diha. Gamiton ko man niya adlaw-adlaw pastor mahugaw. Bahala nagmahugaw. Basta labhi dayon. Imong lawas ginagamit adlaw-adlaw. Liguan na adlaw-adlaw. Ang imong baba ginagamit niyo sa pagkaon. Ginamos, durian, bulat. 3 times gina. Why reason, di ba mga igsoon? Nga di ta mahimong responsable? People of the kingdom of Jesus Christ are responsible
responsible people. Hallelujah. Hallelujah. Inyong pastor, responsable ba? Bisan tinamay tas kalibutan, basta watay muta. O, karon pa mo ng himuta. Hallelujah. We should not be accused by the world that we are dirty people, that we don't know how to brush our teeth, that we don't know how to take a bath, that we don't know how to dress in clean clothes. If there is an accusation of the devil and the world, it should not be that. It should be other things. Pero pagka ka na may akusar nato, magsunob na tagsako sa kaulaw, kay mahimo man nato. O, bitang Davao gitawag water center. Kanang dumoy, kada tugsok nimo diya sa yuta, musidlit ang tubig. Kadaghang tubig sa Davao. Walay hinungdan ang pinakapobre nato nga dili siya mahimong hinlo. Bahala nag-ako sa hunta. Mga pobre mo. Praise the Lord. Pero pag hugaw, mga baho mo mga hugaw, dapat mga libat na tana. Di man na kinanglan iakusar nato, kay mahimo man nato na. Iyaw na, mga isong, di ba? Mahimaya ba ang Ginoo sa ministry sa inyo magbalantay? Responsable ba ko? Tanawan dapit nga akong gipuy-an, 8 hektaryas na gihatag sa Ginoo nako. Walay hugaw nga magpabili nire. Number 1 nga rule ni ining pagalagara is cleanliness. Dili lang cleanliness sa surroundings, kundi cleanliness pati sa atong lawas. Number 1, lawas. Masteron na to ni Igsoon. Maglisod mo atos langit kung dili gyud ninyo mamaster na. Heaven is a perfect place. And number 1 nga manotice nimo sa langit, pertig yung humuta. Mawita na matingala mo ang Ginoo, may naghimos ta ng bulak, di ba? Kita mo na dama de noche, namulutaw ang humot sa gabi. Kinsa mang wisdom na. Di ba sa Ginoo? Di ba may gugmaon siya humot? Kita po, hinlo gyud. Bahala na ugwa ka edukasyon, basta hinlo ka. That is the greatest education. Lupig pa nimo na niya na ang naay master's degree. Master's degree. Wa gani manut bras. Ikaw ingon siya, illiterate ka, pero tanawa. Perting hinluan nimo. Presko kay katanawon. Makaingon yun siyang naagyod ang Ginoo sa iyahan ng puyo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ay nyo pasagdi ang templo sa Dios nga mao ang inyong lawas. Ay nyo pasagdi na, diya nagpuyo ang iyang espiritu. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit, and that the Spirit of God dwelleth in you. You are not your own, you are bought with a price. So gusto sa Dios, gipalit na mo niya, gusto niya paliguan niya ang iyang lawas. Kanunay gwapo na tanawon, ay nyo pasagdi nga mo deteriorate na, ay nyo pasagdi nga mga pudpud ang ngipon ninyo. Na may mga nagtudlo ron, doktrina, why medisina, tanawan ninyo, kining mga member sa uban diya. Puro nana na, nangapudpud ang ngipon, dili pa ibot, kay bawal. Kalimang ka, dili bawal ang baho, bawal ang magpaibot og ngipon nga daot. Asa ka kakitag doktrina na sa yawa. Dinhi, dili ta mahadlok og dentista. Dili ta mahadlok og tubig. Dili ta mahadlok og sabon. Kabaluta, bahala nagwa kay tug, basta kay ang imong sinina, pagsuot ayaw nagibalik, suot pag-usap. Isuot rong adlaw, Lunes, gisabit, Martes, pagtanaw, uy hinlo-hinlo pa man, suot na suot. Kanang saninang isuot ninyo gusob, bati aragot, bisan hinlo pa na siya, basta nasuot na nimo, isuot na nimo gusob, kadugay, nagsuot, pilit-pilit na, ang singot nimo,
pilit-pilit na. Tapos yung pamati, init-init na ba? Pilit-pilit na. Ang uban, ang mga underwear, pambalihon lang. O niya, bisan maligo ka, pagka naanad ka na sa iyong nalang pamuyo, bisan maligo ka, ang imong singot maugyapon na. Nanabod naman kung ano nga mugawas nga baho sa kuwa, mao naman na imong baho. I-overhaul pa na ko sa katuig. Oh, naiuban, gusto nila ma-overhaul dahil nila usa ka adlaw lang. Nang tulon siya, butang siya tawa sa kabaso, gitulon. Hospital noon. Pagkakamo, gitudloan na sa Dios, sa kahinlo, pati espiritu dala na. Pero unahon ang lawas nga makita. Unahon ka sa Dios sa pagsulay, sa pagtuman, sa butang makita. Ang number 1 makita, imong lawas. Diha kanya number 1 sulayan. Ug kung madumalahan mo na, pati na imong espiritu, iapil na sa Ginoo. Pagkatapos igsoon, makita nimo ang kausaban sa imong kinabuhi. Ang panalangin magsugod nagsulod sa imong panimalay. Hallelujah. At tagaan ko nigdakong balay, matiman gyapon niya. Tagaan ko ni og bagong sakinan, maatiman gyapon niya. Kung giyon sa niya pagpakatiman sa iyang kaugalingon, maatiman gyapon niya ang uban nga akong ipadala sa iyaha. So ang panalangin mo sugod na sa imong kinabuhi. Walay lain pastor gatudlo ginani. Kadaghan ang mga ginatudlos pastor, panlansis, panlimbon lang. Sige lang ingon nga, pagpapala. Sige lang yung panalangin. Oh, kita igsoon ang tanan natong panalangin madawat, dili kwarta. Mga pagtudlong parehani, panalangin nga dakuna. Tudluan ta, matutuon ta. Hallelujah. Pagka natudluan ta na, pati na ang atong sinultian og dila, matudluan na pod sa Ginoo. The Bible tells us to restrain the tongue. Psalms 34:13 said, "Keep thy tongue from evil and thy lips from speaking guile." And James chapter 1:26 mao gyapon gisulti, ang 1 Peter chapter 3 verse 10, ang Proverbs 13 verse 3, ang Proverbs chapter 21 verse 23 mao gyapon ang gisulti nga kinahanglan ang atong dila responsablita sa paggamit ni ana. O karon nagpadayon ng pagpanghinlo, dila na pod mao atong hinloan para makasulti ta sa tinuod, para makasulti ta sa tama. Kana bitang mga periko diha, ikiskisan nato ang dila para mausab ang sinultihan. Mao nang ang periko nako diha hapit na mo ingog, "Good morning." Hallelujah. Kita pod gihinluan ang atong dila para mahimong responsable. Gihinluan ang atong espiritu para mahimong responsable. Asa nagagikan ang irresponsibility? Sa pagkatapulan. Mag-agaw na sila, first cousin. Irresponsibility and laziness are first cousin. Dili na absent ang isa, basta na ang isa. Pirmigi na sila naguban. Nag-agbay o saray bako sana. Pagkang tao responsable, tapulan siya. Pagkang tao tapulan, hugaw siya. Pagkang tao hugaw, baho siya. Pagkang tao responsable, tapulan, baho o hugaw, ang yawa may ang kauban. Kung pakitaan lang mo sa yawa ang pinakahugaw ng espiritu tanan. Ang akong isong gipakitaan sa personal sa yawa. Puno og skin disease gikan sa ulo ngadto sa lapalapa. Layo pa ka, matimahuan na nimo siya. Bawog nana, bawong iti, bawong utot, bawong tanan. Ngunang kamo, kung nanimaho pa mong iti ron, ang yawa igsoon, dili layo sa inyo ha. Ambot pasabot, dali mo gamiton. Pagkahinlo na mo, di na mo kayo magamit sa yawa. Di na siya kaduol ninyo kay supak man ang kahinlo sa yaha. So ginawali yun na kunig maayo, kahinlo sa lawas, kahinlo sa espiritu, kahinlo sa dila. Pure ang nagagawas karon. Mga tubig nga matamis ang nagagawas sa tuwa. Makapadasig, makapabusog sa kalag. Hallelujah.
Niya ang kahugaw, wala nagagikan sa gawas, musulod. Jesus Christ said, he that comes from without and comes within is not the thing that defileth a man. It is the thing that cometh from within and goes without that defiles a man. So gikan sa dila, dili ang pagkaon may makapahugaw. O nang uban manghugas usa, tama man na. Pero yung nang Ginoo nga, wa malagi mo manghugas yung ng presyo. Yung nang Ginoo ang makapahugaw dili number 1 ang musulod. Kay kana i-digest lang sa lawas, hinluan sa lawas, tapos igawas. Unsay hinlo mo ray pabilin, ang hugaw igawas. Ang makapahugaw sa tao, ang gikan sa sulod, pagawas. Di ba tinuod? Tanaw, kaon mo pagkaon. Mo bitang babay niyo gamiton. So dili hugaw na, hindi sulod sa inyong baba. Kaya di man na inyo sulod og hugaw. Pero ang mugawas ko naman ay makapahugaw. Ang mugawas ba? Inigawas, lingkura ragod na kung di ba manimaho ka. Dili lang ang mugawas diha, may makapahugaw, pati na ang mugawas dinhi. Hallelujah! Wapo gid kayong gisulti sa Ginoo, no? Paminawan ninyo ang sulti niya. Nganong importante kayo ang atong mga pulong? Nalimtan na natong Tagalog. Sige lang. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakahahawa sa tao o nakarurumi. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Nakakadumi sa tao. Gikan sa sulod, nagagawas. Gikan sa paggawas. Eto, galing sa loob, palabas. Yan ang nakakahawa sa tao. So, ingatan natin ang lumalabas sa ating dila. Mula sa ating puso. Salamat sa Panginoon sapagkat ang unang binago niya ang ating mga spirito. Kaya ang lumalabas ngayon, maganda na. Kung hindi pa maganda lumalabas, magsisi kayong muli. Anong pagsisisi? Lord, from now on, not my will, but thine be done. Pagka may mga masama pang lumalabas sa inyo, hindi pa kompleto ang pagsisisi nyo. Kailangan kompleto ang pagsisisi. Kompleto. Para mabigyan kayo ng isang bagong espiritu. Sinabi niya sa 59:3, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumihan ng dugo at ang inyong madaliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Here we see that it is the thing that comes from within that defiles a man. It is not the thing that comes from without and then goes within that defiles you. It is the thing that comes from within. Galing sa puso, galing sa espiritu na lumalabas. Kaya palabas natin ngayon, dahil may bago tayong espiritu, ang mga bagay na makaaya-aya, kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa harap ng ating Panginoon. Everybody say amen. Naunawaan ba natin ang ating subject ngayon? Bakit mahalaga ito? Sabi ng Panginoon sa Matthew 12:37, for by thy works thou shalt be justified, and by thy words shalt thou be condemned. Okay. Sa mga salita mo, pupurihin ka at gagawin kang matuwid. Sa mga salita mo, mahahatulan ka. Sabi ng Panginoon sa Mateo 12, versikulo 37. At ano naman ang sinabi ng Panginoon dito sa Mateo, kapitulo 7, 15 hanggang 20. Kung meron kayong mga banal na aklat, buksan natin ang Matthew chapter 7, verses 15 to 20. Matthew 7, 15 to 20. Ito ang sinasabi. Mangagingat kayo sa mga bulang propeta na sisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila.
nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o mga igo sa dawagan. Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti, datapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maari ng mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. So, dito pinakita ng Panginoon na ang kahalagahan ng pagbabago ng Espiritu. Born again in the Spirit. Para yung punong kahoy sa loob mo ay maging bago. Tapos mga kapatid, ang lalabas dyan, puro bago din naman na mula sa iyong bagong Espiritu. Puro pagsusunod, puro kaaya-aya, puro katanggap-tanggap ng mga kalooban ng Diyos ang lumalabas sa iyo sapagkat galing yan sa Espiritong nasa loob mo. Para ka na isang balon ngayon, mura ka atabay ka ron, no? Nga bag-o, lami kayo ang tubig nga nasa sulod, ang mugawas lamisan. Pero atabay, labayag iring. Nga baho, sige kagkaos diha, matingala ka nga nung di man mo bag-o ang tubig diha, kay hugaw ang nasa sulod. Kuharagod ng hugaw, hinlo aragod na, ilis diragod na, kundi ba igso ng mugawas, unsa ang naa sa sulod. Unsay nasa atong sulod, maoy mugawas. So importante, mailhan nato ang kabubuton sa gingharian sa Dios nga mapag-o gayud ang atong mga espiritu. Unsa ang born again sa espiritu? Espiritu sa pagtuman sa iyang kabubuton. Tumanon ba nato ni? Magbato na batag bagong espiritu ron? Bagong dila? Bagong lawas? Unsa man naton daang lawas? Hugaw, baho, wayatiman, isagbot, yawa nga lawas to. Iya tos kaway. Unsang bagong lawas? They that are in Christ are new creatures. All things are passed away. Behold, all things. Ang tanong mo, all things are become new. All tanang butang na bago. Pati lawas na bago. Buot magpasabot sa nabagong lawas, kiilisan na imong lawas. Wala, maurag yapong lawasa. Pero bago na. Hinlo na. Humot na. Ikapresentar na. Sa atubangan sa buhay ng Diyos. Praise the Lord. Ang dila, bago na. Ingon ng Diyos din ato magamit ang dila sa pagpanghimaraot sa uban o gamiton ni sa pagdahig sa Diyos. Gamiton nato ni sa ikaayo. Ang dila, mga kaigsunan, sama sa kalayo, sama sa hilo. Kung dili kini under control sa gahom sa Diyos. Apan, iwali na ako ni karon tungod kayang mga anak sa gingharian, ang tanang dila nato under sa control sa gahom sa Holy Spirit. Ang tanan ba diri na idila? Ang tanang na idila mo yung amen. Ang tanang dila mangumpisal nga si Jesus Christ Ginoo sa kahimaya sa atong Dios nga Amahan. Hallelujah. Hallelujah. Na-tame na. Ma-tame daw ang tanan nga mga mananap. Pero ang dila way makatame. Karon gihatag nato sa Dios na ang Dios may muhinluan na o gikan karon wala na'y kaguliyang nga may tabos tungtungan. Nga naman, wana'y wit-wit andiri, wana'y talebearers, wana'y backbiters, wana'y slanderers, ang tanang dila ipugngan o naibukado sa gahom sa Holy Spirit o ang tanan ngay nistoryahan diri atong gibantayan kay pinagi sa atong pulong mabalaan ta o mahugawan ta. Ang Diyos manalangin sa inyong dila. Sa dihang gamiton ninyo kini sa kayuhan. Aton ing gamiton nga mahimong kalayo sa kaluwasan. Masunog ang tanang gahom sa yawa. Paminawan ninyo ni. Masunog ang tanang gahom sa yawa. Ang kahugawan ug ang sala sa yawa sunugon sa atong dila.
ang mga kalag luwason sa atong dila. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang talang bunga sa unod, sunugon nako. Kauban mamong manunog, kauban sa kuha? Sunugon nato na tanan. Tapos gamiton nato ang kalayo para ang gahom sa Espiritu magpabilin nga mainiton sa tuwa. Ibutang ta ang gahom sa Dios nga kalayo sa fireplace para ang kainit sa pagalagat kanunay naa sa imong kinabuhi. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkakabalo na kang mugamit sa imong dila, mahimo ka ng butan. Butan ka na. Unsay opposite sa butan? Way buot. Walay member sa gingharian ni Jesus Christ nga ang giakusa. Hugaw na, bahupa, wa pagyibuot. Mauna na ang pinakakatapusan ng akusasyon ng insulto sa gahom sa Diyos. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay binigyang kaalaman para lumakad sa kanyang kalooban at maging responsable sa ating mga pamumuhay. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tumayo tayong lahat mga kapatid, tindog tang tanan mga kaigsunan, gamhanan ng Diyos. Panalanginan mo ang tanan karon, ang kadungog na ining mga mensahe. Usa sa mga requirements sa mong kingharian, ang kami o Diyos magpasakop, born again sa Holy Spirit. Ang tanang Espiritu, ang tanang dila sa imong mga katawhan, ang kining tanan magamit nga gahom para lamang sa imong kahimayaan o sa imong kaluwasan. I dedicate all of your people, O God. I consecrate each and every one of them for your glory and for your honor, that they may be able to use the power of the tongue to glorify you and to spread the gospel of your kingdom. In Jesus' name. In Jesus' name.